Pag ginagawa mo to, sinisira mo bituka mo. Pag hinahalikan mo yung labi ng manloloko, char, umiinom ka ng antibiotics na walang reseta ng doktor. Minsan kasi ang nangyayari ay yung kaibigan o kapitbahay mo, pag nalaman nila na may sakit ka na kapareho ng sintomas nila dati, ina-advisean ka na inumin yung antibiotic na nireseta ng doktor nila dati. May mga sobra silang antibiotics sa bahay at yun yung binibigay ng kaibigan o kapitbahay mo. Oh, ito, inumin mo, amoxicillin, makakatulong yan. Di ko alam kung bakit may sobrang antibiotic kasi dapat kinukumpleto ang pagkinom ng antibiotics ayon sa nireseta ng doktor mo. Sa bituka natin, meron tayong mga healthy bacteria na tumutulong sa pag-produce ng hormones, pag-digest ng pagkain at sa pagpapanatili na malakas ang immune system natin. Pag umiinom tayo ng antibiotic, hindi lang yung bad bacteria ang pinapatay ng antibiotic. Kasama doon yung healthy bacteria. Don't worry kasi mare-restore naman yung healthy bacteria after a few weeks, pero hindi na siya kasing dami tulad ng dati. May way ba para padamihin ang healthy bacteria sa bituka? Yes, meron. Pag-usapan natin mamaya. Tandaan ito, hindi lahat ng sakit ay kinakailangan ng antibiotic. As much as possible, we try to limit the use of antibiotics para makaiwas sa antibiotic resistance. Yung mga bad bacteria kasi marunong mag-adapt yung mga yan, matatalino sila. Gagawa sila ng paraan para hindi sila patayin ng isang antibiotic. Kaya ang nangyayari, pataas ng pataas yung klase ng antibiotic na kailangan nating gamitin para patayin sila at mas mahal pa. Imbes na yung usual 30 pesos per tablet ang gamitin para patayin yung bacteria, kailangan na gamitin yung 200 pesos per tablet na antibiotic. Yan ang nangyayari sa antibiotic resistance. Yung inom ka ng inom ng antibiotic kahit hindi naman kailangan. Paano mo nga ba matutulungan ang bituka mo magpadami ng healthy bacteria? Kumain ka ng mga foods high in prebiotic. Ano ang pinagkaiba ng prebiotic sa probiotic? Ang probiotics ay meron na siyang live healthy bacteria tulad ng Yakult or kombucha. Pero huwag mo namang sobrahan yung Yakult o kombucha ha. Mamaya nagpapanik ka na, hala, kulang na ng healthy bacteria sa bituka ko. Iinom ako ng madaming Yakult o kombucha. Once a day is enough. Ang prebiotic naman ang nagsisilbing food source ng healthy bacteria sa bituka mo. Ito yung kinakain ng healthy bacteria sa bituka para dumami pa sila. Ang mga pagkain na rich in prebiotics ay mga fruits, vegetables, and whole grains. For example, mga oats, bananas, garlic, onions, asparagus, and beans. Basically, mga foods rich in fiber. That's why all your meals should always have fiber. Or, switch your snacks to high-fiber foods. Skip the chips, cookies, and milk tea and go for apples, bananas, mangoes, or avocados. Ligtas ang may alam hanggang sa susunod. Take care.